mga kaganapan sa ating mga mandirigma na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. Sa ulo ng mga balita, bagong museo ng Philippine Marine Corps pinasinayaan. Kamandag 2023 opisyal nang binuksan. Mga general ng Japan at Korea bumisita sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Western Command nagsagawa ng amphibious operations training kasama ang Philippine Marine Corps. Joint graduation exercise ng 5 kurso nangyari sa Marine Corps Force Development Center. 2nd Marine Brigade pinangunahan ng Interagency Squad Challenge ng Joint Task Force Tawi-Tawi. Marine Battalion Landing Team 12 natilahok sa mangrove tree planting sa Bonggao, Tawi-Tawi. Ito ang Balitang Mandirigma at ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Bagong museo ng Philippine Marine Corps pinasinayaan. Sa pagdiriwang ng ika-73 kaarawan ng Philippine Marine Corps, minarkahan nito ang pagpapasinaya sa paglulunsad ng mas pinahusay at mas pinagandang museo. Ito ay pinangunahan ni Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang komandan ng Philippine Marine Corps, at dinaluhan naman ni Honorable Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr., ang Special Assistant to the President of the Republic of the Philippines bilang panauhing pandangal. Ito ay naganap sa Marine Barracks Rojardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Ang highlight ng seremonya ay ang ribbon cutting na siyang hudyat ng muling pagbubukas ng Museo ng Philippine Marine Corps sa publiko. Ang inaabangang muling paglulunsad na ito ay naglalayong ipakita ang mayaman at maluwalhating kasaysayan ng Philippine Marine Corps na binibigyang diin ang kanilang pamana, kabayanihan at walang pag-iimpot na paglilingkod sa bansa sa loob ng 73 taon. Ang Philippine Marine Corps Museum ay nagsisilbing repository ng legacy ng Marines na nagpapakita ng kahangahangang koleksyon ng mga artifacts, memorabilia at historical exhibit na naglalarawan ng kahangahangang paglalakbay ng Philippine Marine Corps mula sa pagkakabuo nito hanggang sa kasalukuyang tungkulin nito bilang isang matatag na tagapagtanggol ng soberanya ng bansa. Ito ay naglalayong magsilbing inspirasyon para sa mga marino at sa publiko. Kamandag 2023, opisyal nang sinimulan. Sa ika-7 pagkakataon ay muli na namang isasagawa ng Philippine Marine Corps kasama ang Marine Corps counterparts mula sa United States Marine Corps, Japan, Republic of Korea at sa United Kingdom. Ang kamandag 7-year 2023 nito lamang ika-9 ng Nobyembre. Ang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o mas kilala sa tawag na kamandag ay taunang pagsasanay na pinamumunuan ng Philippine Marine Corps at ng United States Marine Corps at iba pang Marine Corps counterparts na nagsimula pa noong taong 2016. Ito ay nakatakda na gaganapin mula sa ika-9 hanggang ika-20 ng Nobyembre. Isasagawa ito sa iba't ibang lugar ng pagsasanay gaya ng Luzon, Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi at Palawan. Humigit kumulang sa 2,800 sundalo ang lalahok sa nasabing pagsasanay kabilang na ang mga dayuhan. Ang pakikilahok ng United States Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Force, Republic of Korea at United Kingdom sa pagsasanay sa taong ito ay bibigyang diin ang pandaigdigang kahalagahan ng seguridad sa dagat na nagpapakita ng pinagsamang pangako sa pagpapanatili ng katatagan at kapayapaan sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Kabilang sa gagawing pagsasanay ang Humanitarian Disaster Relief Operations, Chemical, Biological, Radiological at Nuclear Training Operation, Littoral Search and Rescue, Coastal Defense Training at Amphibious Operations. Maliban dito,
Magsasagawa din ng pagpapalitan ng kaalaman ng mga eksperto sa paksang medikal at pakikilahok sa mga kasanayan na isasagawa mula Hilaga, Silangan at Timog ng baybayin ng Pilipinas. Mga general ng Japan at Korea bumisita sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Mga general ng Japan at Korea bumisita sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Kasunod ng pagbisita ng Acting Commanding General na si Major General Bradford Gehring ng 1st Marine Expeditionary Force ng U.S. Marine Corps ay malugod na tinanggap ng Philippine Marine Corps. Ang mga general mula sa Japan at South Korea na sina Major General Shingo Nashinuki, Commander ng Amphibious Rapid Deployment Brigade ng Japan Ground Self-Defense Force at Brigadier General Chong Soon Park, ang Deputy Commander ng Second Republic of Korea Marine Division sa punong himpilan ng Philippine Marine Corps. Nito lamang ikasiyam ng Nobyembre. Ang dalawang bansa ay kalahok sa kasalukuyang isinasagawang Kamandag 7 Year 2023 exercise kasama ang mga matataas na opisyal ng Philippine Marine Corps. Umikot ang talakayan sa nasabing pagbisita sa mga paksang gaya ng pagpapahusay sa interoperability, pagbabahagi ng pinakamahuhusay na paraan sa mga operasyong amphibious at pagtugon sa kalamidad, at paggalugad ng mga pagkakataon para sa mas mataas na pakikipagtulungan sa pagtatanggol at pagtataguyod ng panrehiyong seguridad at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagbisita ni Major General Nashinuki at Brigadier General Park Soon ay nagsilbing testamento sa pangako ng Philippine Marine Corps sa pagpapaunlad ng mga international na pakikipagtulungan at pagpapahusay ng mga kakayahang militar sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga nasabing bansa. Western Command nagsagawa ng amphibious operation training kasama ng Philippine Marine Corps. Navy's Fleet Marine Team Synergy na itinampok sa pagsasanay ng Western Command Amphibious Operations para sa pinahusay na seguridad ng bansa. Ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang hindi natitinag na pangako na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng bansa. Ang Marine Amphibious Ready Unit ng Marine Battalion Landing Team 9 ng Philippine Marine Corps kasama ang BRP Davao del Sur o ang LD-602 ng Philippine Navy ay matagumpay na nagsagawa ng isang amphibious capability demonstration and training activity na naglalayong ihanay ang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng amphibious operations. Ang aktibidad ay ginanap sa Puerto Princesa City noong 3 ng Nobyembre. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay higit na nagpapalakas sa pangako ng Western Command sa kahusayan at kahandaan sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Joint graduation exercise ng 5 kurso nangyari sa Marine Corps Force Development Center. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Abel Rovillos, Philippine Navy Marines. Joint graduation exercise ng 5 kurso nangyari sa Marine Corps Force Development Center. Nagkaroon ng joint graduation exercise para sa mga kursong Battalion Commander, Preparatory Course Class 09, Marine Operation Officer Course Class 13, Company Commander Course Class 14, Outboard Motor Repair and Maintenance Course Class 10, at Mortar Gunnery Course Class 19 ng Marine Corps Force Development Center nito lamang ika-10 ng Nobyembre, kung saan si Colonel Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines General Staff Course, ang Superintendent ng Marine Corps Force Development Center, ang nagsilbing keynote speaker. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Marine Corps Force Development Center sa isa na namang matagumpay na pagsasagawa ng graduation ceremony ng nasabing kurso. Ang mga kursong ito ay may malaking kontribusyon sa matagumpay na pagsasakatuparan ng misyon ng Philippine Marine Corps lalo na sa pagbabantay sa ating mga baybayin. Mula dito sa Marine Corps Force Development Center, ako si Private First Class Abel Rovillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma.
Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Second Marine Brigade, pinangunahan ng Interagency Squad Challenge ng Joint Task Force Tawi-Tawi. Pakinggan natin ang detalye ng balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Jordan Ray Abragan, Philippine Navy Marines. Second Marine Brigade, pinangunahan ang Interagency Squad Challenge ng Joint Task Force Tawi-Tawi. Sa ikatlong pagkakataon ay muling nagkaroon ng Interagency and Joint Task Force Tawi-Tawi sa pangunguna ng 2nd Marine Brigade. Ito ay formal na binuksan noong ika-4 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, sa headquarters ng 2nd Marine Brigade, Bungaw, Tawi-Tawi. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ni Board Member Muhammad Yusuf E. Tidal, ang Chairman of the Committee for Peace and Order sa Sangguniang Panglalawigan. Bukod sa pagpapahayag ng camaraderie para sa military at iba pang uniform personnel, ang Interagency Squad Challenge ay nagpapahusay sa pagtugon ng mga membro ng Provincial Joint Peace and Security Coordinating Center sa pagtataguyod ng peace and security agenda ng probinsya. Ang unang bahagi ng patimpalak ay ang Bungaw Field Challenge with Endurance Firing, kung saan kinakailangan nilang akyatin ang Bungaw Peak na sinundan ng 7 kilometrong pagtakbo patungo sa Marine Barracks Domingo de Luna gamit ang battle gear bago subukan ang kanilang kasanayan sa pagbaril. Ayon kay Colonel Joel M. Lasso, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commander ng 2nd Marine Brigade, ang aktibidad na ito ay naglalayong pagyamanin at mas pagtibayin ang magandang relasyon ng mga security sectors ng lalawigan. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat kay Governor Ismail Mang Ay Sali Al-Hajj ng pamahalaang panlalawigan ng Tawi-Tawi sa pag-sponsor ng kaganapan at sa lahat ng mga kalahok na tumanggap ng hamon. Binigyang diin ni Board Member Tidal na sa pamamagitan ng Interagency Challenge ay mas mapapaigting ang pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga men in uniform. Nagsilbi din umano itong inspirasyon sa mga kabataan. Ako si Private First Class Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Marine Battalion Landing Team 12 nakilahok sa mangrove tree planting sa Bungaw, Tawi-Tawi. Marine Battalion Landing Team 12 nakilahok sa mangrove tree planting sa Bungaw, Tawi-Tawi. Nakilahok ang mga miyembro ng Marine Battalion Landing Team 12, Team Tagapagtanggol, sa mangrove tree planting activity kasama ang Rotary Club o Bungaw, Tawi-Tawi noong ika-7 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ng Marine Battalion Landing Team 12 sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Jonibert S. Tubo, Philippine Navy Marines, ay isang inisyatiba ng batalyon na isulong ang pangangalaga sa kapaligiran upang mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan dulot ng climate change. Isa rin itong paraan upang maiwasan ang pagguho ng baybayin at maaaring protektahan ang mga komunidad tabing baybayin laban sa malakas na alon at tsunami. Bukod pa dito, ay naging inspirasyon din ang mga Marines sa mga sibilyan na protektahan ang kapaligiran sa kani-kanilang lugar. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma. Alam nyo ba na sa tuwing magdiriwang ng kaarawan ng Philippine Marine Corps ay mayroong tinatawag na battle call sa pagsasagawa ng tradisyonal na seremonya? Ito ay upang gunitain at alalahanin ang kabayanihang ginawa ng ating mga magigiting na marino na makamtan lamang ang kapayapaan ng ating bansa. Ito rin ay upang ipahayag na sila ay mananatiling buhay sa puso at isip ng bawat marino. At yan ang mga balita ng ating mga mandirigma. Ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines ng Marine Corps Public Affairs Office. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma.